Handa na ba kayo? Magandang hapon, Pilipinas. Ngayon po'y ikawalong araw ng buwan ng Disyembre, 1999. Ako po si Corina Sanchez. Handa na ba kayo sa 30 umatikabong minuto ng Balitang K? Ng bandang hit, bisyo at kalokohan ang ilagis ng buhay. Nagsimula sa patigim-tigim. Experiment, mag-smoke, ganyan. Umiinom, gumigimik parate, lumalabas. Nagkakat ng class, tumatambay. Pagkanta sa banda ang kanyang naging panata hanggang sa mangyari ang laklayan ng laklak! Mukha ka ng para! Milagro ng musika! Musika! Laklak na inawit ng grupong Teeth. Naging double platinum pa nga ho ito dahil sa parang naging national anthem ito ng mga kabataang nalululong sa masasamang bisyo. At mismong ang lead singer ng banda, si Glenn Jacinto, ay halos ganito rin ang naging takbo ng buhay. Sa 3 araw nating espesyal na serye, isasalaysay ni Glenn ang kanyang pinagdaanang buhay hanggang sa dalihin siya ng sakit na kanser at ang nadama niyang milagro ng musika. Nagsimula sa patigim-tigim, pinilit kong gustuhin. Bisyo'y nagsimulang lumalim, kaya ngayon ang hirap tanggalin. Kabilin 5 taon na nang huling narinig ang ingay ng kantang Laklak na halos naging awit ng papuri ng mga kabataan noon. Numing pang bata, pagsoplik ka na lang muna. Pero Ngunit sa gitna ng katanyagan, ang bandang Teeth ay tahimik na naglaho. Lingid sa kaalaman ng kanilang mga tagahanga ang tunay na dahilan kung bakit sila'y pansamantalang nawala. May balitang namatay na ito sa sakit na leukemia. Nagpakamatay sa ospital. At meron ding nagsasabing nalulong na daw ito sa ipinagbabawal na gamot. Ngayon, ilalahad ni Glenn ang kwento ng kanyang buhay, ang kanyang naging sakit na maaari ring maging susi sa inyong sariling kagalingan. Bunso sa 3 magkakapatid si Glenn, palibhas ay laki sa layaw, maagang nagsimula sa mga kalokohan. Nag-experiment, mag-smoke, ganyan. Umiinom, gumigimik parate, lumalabas. Nagkakat ng class, tumatambay, kahit saan. Pag nagtatagayan, sa sapatos nagtatagay, doon nilalagay yung beer, diba? Tapos doon iinumin sa sapatos. Lalagyan pa ng abo ng Ang yosi, dahil paglasing na lasing. Sa bisyo, umikot ang buhay ni Glenn. Naging pabaya sa pag-aaral at di kailanman binalak na tumuntong sa kolehiyo. Tanging niyang minithi sa buhay ay ang maging isang sikat na rock star. Dati nga ang kinakailangan namin magbayad para makatugtog. Gagawin namin para na makatugtog. Ilang buwan ding pag-iensayo at nag-umpisang makilala ang Teeth sa mga underground clubs. Di nagtagal, nakabuo rin sila ng mga sarili nilang komposisyon. Dito sa garaheng ito nabuo ang kantang Laklak na di umano'y sumasalamin sa mga buhay ng mga miyembro ng bandang Teeth. At hindi nila inakala na itong kantang ito ang magdadala sa kanila sa kasikatan. Laklak by the Teeth currently. At pinatotohanan ito ng maging most requested song, ang Laklak. It's one of the country's premier rock bands. Ito ang naghudyat para sila'y pag-agawa ng iba't ibang recording companies. Excited na confused kung saan kami, hindi namin alam gagawin namin. Yung offer sa record deal alone, parang wow, baka sumisikat na ata tayo. Sa paglabas ng kanilang unang album, nakabenta ito ng higit 2 milyong kopya at nakamit ang Double Platinum Award. Ito na ang simula ng mas magulong buhay ni Glenn. laklakan ng laklak! Mukha ka ng para! Sa sobrang
pagkahilig ni Glenn sa musika, unti-unti na nagkakabunga ang kanilang mga pagsisikap na makilala at maging tanyag. Sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas ay babalikan natin ang panahong sikat na sikat ang grupong Teeth at ang naging malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Sa ngayon, malipayon na Pasko. Kahapon inyong nakilala ang pagkatao ni Glenn Jacinto at kung paano nabuo ang kanilang bandang tinawag na The Teeth. Unti-unti nakilala ang naturang grupo dahil sa kanilang mga rebelding kanta. Naalala niyo ba ang kabilin-bilinan ni Lola sa kanta nilang Laklak? Sa harap ng tinamasang tagumpay, isang di inaasahang pagsubok ang dumating sa buhay nitong si Glenn at ng kanyang banda. Isang nakapanlulumong karamdaman ang mabubunyag sa ikalawang bahagi nitong seryeng Milagro ng Musika. Nagsimula sa pagiging-tigim, pinilit kong gustuhin. Bisyo'y nagsimulang lumalim, kaya ngayon ang hirap tanggalin. Kabilin-bilinan ng lola. Ang ginawa namin yung adolescent, parang nagbibinata. Yun yung kapusukan, kainitan mo, yun yung natututo ka uminom. So yung nung time na yun naisip namin gawin na wala tayong ginawa ka di uminom ha. Gawa nga tayo ng kanta tungkol dyan. Nagpistulang pambansang awit ang kantang Laklak noong taong 1995. Ito ang nagdala sa bandang Teeth sa tugatog na kanilang katanyagan. Nasundan ito ng kantang Prinsesa na muling sinuportahan ng kanilang mga tagahanga. At dahil dito, nalunod ang Teeth sa walang humpay na tugtugan. In a week, tutugtog kami mga 4 to 5 times a week. Minsan sa isang gabi, nakakatatlong gigs kami. TV guesting, concerts at mga palabas sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Dito umikot ang buhay ng bandang Teeth hanggang sa July 1995, nakaramdam ako ng pain sa lower back. Dito. Lower back. Tapos yun, klaseng pain? How would you describe it? excruciating pain. Talagang, siguro pa arthritis yung pain. Palibasa, akala'y dala lamang ito ng matinding pagod, madalas na tinitiis na lamang ni Glenn ang pananakit ng likod para lamang di mabigo ang kanilang mga fans. Subalit, Siya akala namin may hika ka, di ba? Oo. Kasi gano'n siya magsalita, parang Hindi na ako makahinga. pare, ang hirap huminga, gano'n siya. Siglang pumasok sa banyo, dumudura naman sa, malala na yan. Nirush namin sa ospital. matapos ang ilang linggong pagsusuri ng mga espesyalista, parang nabagsakan ng mundo si Glenn nang lumabas ang mga resulta ng medical exams. Isang linggong sinuri ng mga doktor si Glenn. Sa edad na 20 anyos, kumpirmadong siya'y may cancer at may taning na ang buhay. Nag-umpisa sa testicular cancer, kumalat sa baga, sa atay at sa lalamunan. Ayon sa mga doktor, 3 buwan na lamang ang ilalagi dito ni Glenn. Inalaman na namin, nag-set in na. Wow. Hindi impression. Yung pain, hindi ko na parang hindi ko naisip na kayang i-bear ng human body ang ganong klaseng pain. Plus yung loneliness ng yung being scared to die, as in yun, 1 buwan akong umiiyak. Dito na nga kaya magtatapos ang umuusbong na propesyon ni Glenn sa larangan ng musika. Sa career ng The Teeth. At sino ang tutulong kay Glenn sa kanyang kalunos-lunos na kalagayan? Bukas, huwag po ninyong palalampasin ang ikatlot huling milagrosong bahagi ng seryeng ito. Narinig si kayo. Nang malaman ni Glenn na may sakit siyang cancer, halos gumuho na ang kanyang mundo. Lalo pa nang tinaningan na ng 3 buwan na lamang ang kanyang buhay. Pero sabi nga, habang may buhay ay may pag-asa. At sinubukan niyang magpagamot sa pamamagitan ng healing sessions ni Father Corsi Legaspi.
Sa ikatlo at huling bahagi ng kanyang kwento, isang malaking pagbabago ang nangyari kay Glenn. Isang pagbabago na maaaring bunga ng milagro ng musika. Maglakad tayo sa hardin ng iyong kaharian. Wala man Habang nasa tugatog ng Katanyagan si Glenn at ang Teeth, sabay namang ginulat ito ng nakalulunos na balita. Nasa huling stage na ang cancer ni Glenn. Malala at kumalat na ito sa buong katawan. Bakit ako? Kung bata-bata ako pa, marami pa akong... Tapos doon na lang pumasok sa ulo ko na gusto ko pa mag-graduate ng college, gusto ko pa magka-asawa, gusto ko pa magka-anak, gusto ko magka-apo, gusto ko tumanda, gusto ko maging lolo. Parang lahat doon nag-flashback yun eh. Dumanas siya ng maraming operasyon, ilang chemotherapy, ngunit lalo pang lumalala ang kanyang kalagayan. Hanggang sa nakilala ng ina ni Glenn si Father Corsi Legaspi, tubong Cavite at kilalang nakapanggagamot ng anumang karamdaman. Habang nakahawak siya sa ulo ko, na-feel ko na... Meron ko na-feel na hindi ko ma-explain eh. Na parang... Hindi physical eh, pero alam ko na meron nangyayari sa katawan ko. Na nahihil ako. Matapos dumalo sa mga healing sessions ni Father Corsi Legaspi, muling sinuri ng mga doktor si Glenn. At sa hindi ba ipaliwanag na dahilan, wala na itong bakas ng kahit ano pang cancer cells sa kanyang katawan. Ngayon, wala na sa buhay ni Glenn ang chemotherapy. Milagro kung ituring ng mga doktor. Ngunit para sa bokalista, ito'y tanda lamang na sa panahon na akala niya'y wala siyang babalingan, nandiyan ang Diyos para sa kanya. Maraming pagbabago mula noon. Napabuti rin ang relasyon ni Glenn at ng kanyang pamilya. Lahat ng bisyo, kanya nang iniwan. Total yung lifestyle na dati iba dahil wala siyang panahon sa iba kung inaatupag lang nga. Bisyo, talaga. Bisyo, Walang panahon na hindi ka nagbibisyo dati. Parang hindi ka na makausap ng matino eh. Babae lang hindi ko bisyo dahil. Physically and spiritually clean na eh, alam mo yun. Bumalik na rin ito sa pag-aaral. At kadalasan, nagsisilbi ito sa ministro ni Father Corsi. Si Glenn Jacinto, nabigyan ng panibagong pagkakataon sa buhay. Marahil ay upang maibahagi sa atin, lalo na sa mga nawawala ng pag-asa, ang kanyang kwento ng kagalingan at kaligtasan. Sa ngayon, nasa ika-4 na taon na si Glenn ng kursong Mass Comm sa Letran College at nakatakdang magtapos sa Marso. Iniwan na rin niya ng tuluyan ang kanyang mga bisyo at mas lalong napalapit sa kanyang pamilya. At sa susunod na mga araw, ilalabas na ang susunod na album ng banda na may mga awiting may aral sa buhay na. Malayo na sa musika at tema na dati nilang nililikha.